Good day sa ating lahat. Andito na naman tayo sa ating Mercado Official na channel po. Ito pag-usapan natin mga kaibigan ay napakasimple lang at saka na-vlog ko na ito dati mga kaibigan. At saka pag may nagtanong talaga, hindi talaga tayo makahindi po. Lalo na pag palaging nakakomment sa atin, talagang kaibigan na natin dito sa social media mga kaibigan, eh, hindi talaga natin mahindian po kasi ayoko pong may masaktan na ano po kasi dito nga mga kaibigan sinisisi tayo na hindi daw siya napansin. Minsan kasi mga kaibigan talagang hindi mo papansin kasi masyado kasi nag-comment. Minsan hindi natin mapansin po. Yun lang talaga, maghingi lang ng pasensya mga kaibigan. Yung iba hindi natin masagot, eh ang iba naman wala tayong alam. Kaya consider na yun mga kaibigan, pag hindi masagot wala talaga tayong alam doon. Katulad ng palaging ginano sa akin mga kaibigan na may alam ba daw ako tungkol sa kalendaryo po. Eh wala po akong knowledge yan, idea about sa kalendaryo kung ano mga pizza yan, hindi ko talaga alam yun mga kaibigan, pasensya na po. Pero itong ano mga kaibigan, pag-usapan natin na ilang buwan ba talaga dapat pungusan ang isang stag po. Dati naman mga kaibigan ay talaga magpungos pa ako mga kaibigan, ay ako naman po ay may mentor dati na medyo may edad talaga sa akin, hindi may edad, matanda na talaga. Eh, sabi niya sa akin, ang manok mo lon, pungusan mo ng ano. Kahit hindi nagganon mga kaibigan, hindi naglaylay yung yung tapay niya. Pungusan niya mga kaibigan, mga 5 months old. Kasi daw, para hindi daw lumalaki yung mga paa. Eh, totoo naman yun kasi yung mga pinungusan ko mga kaibigan, ng maaga, hindi na lumalaki, napakanipis po ng mga dito. Pero sa katagalan po sa pag-alaga ko ng manok mga kaibigan, ay lalo na itong mga ngayon na medyo may bloodline na talaga itong mga manok katulad ng mga sweater ang nipis na po dito mga kaibigan kahit hindi mo pa pungusan po, napakaliit na po dito. At saka yung ano na yun, yung idea na yun ay matagal ko yung dinaladala mga kaibigan kasi patunayan ko rin na hindi talaga lumalaki po. Pero sa akin, sa ngayon lang mga kaibigan ha, eh magpungos talaga ako yung medyo makapal na talaga yung katawan ng isang manok. At saka medyo matambok na yung dito nila. Yung ay kahit hindi naman sila umabot ng medyo may edad na, basta naglaylay na yung ano, pungusan ko yan kasi nasira yung mata sa kabila mga kaibigan. Ang tawag doon sa Bisaya ay mabingkat eh. Magano yung ano nila, kaya pungusan yun. Pero ang ano talaga, ang regular talaga na ilang buwan sila pungusan mga kaibigan ay mga 8 months talaga, 7 to 8 months po kasi yung mga ganong edad mga kaibigan, medyo makapal na yung mga ano nila, yung katawan nila. Talagang kayang-kaya nila dalhin yung ano po, yung sakit po. Kasi naman mga kaibigan, pag kahit hindi pa masyado makapal yung katawan, pag nakalaylay na dito, medyo naka ano na po sa mata nila, pungusan din natin yun. Kasi maganda kasi kayo yung ano mga kaibigan, yung iba naman sa mga Amerikano, talagang pinungusan po, yung mga broodcock nila, pinungusan. Dito lang tayo nakakita sa Pilipinas mga kaibigan na hindi pinungusan po, lalo na pag ano yung street comb. Pero may mga picom din mga kaibigan na hindi pinungusan, lalo na pag hindi naglaylay po. Maganda kasi tingnan yung broodcock mga kaibigan na ano hindi naglaylay na picom. Katulad ng mga golden boy mga kaibigan. Ang golden boy talaga mga kaibigan sa red po, yung ano nila, yung tapay nila hindi talaga naglaylay po. Pero yung iba paminsan-minsan, pero kadalasan sa golden boy mga kaibigan, lalo na itong hawak ko, hindi talaga naglaylay. Itong broodcock ko, hindi po. Yung mga straight breed ko na golden boy mga kaibigan, hindi po naglaylay po. Talagang nakatayo yan mga kaibigan. Totoo yan. Pag ginawa kong broodcock o paramihin mo muna, huwag mong pungusan mga kaibigan. Kasi ang ano nila dyan ay ano daw, doon daw nagpundo yung protein ba yun? Yun lang ang sabi nila mga kaibigan. Tayo naman ay talagang nakinig din sa mga medyo nauna sa atin. Kung may alam talaga sa atin, yung mga bitiran ba mga kaibigan, kailangan din natin makinig sa kanila kasi lalo na sa mga big timer po, eh talagang ano lang, tayo ay mga gilid-gilid lang, wala mga pira, pobre boys lang tayo, eh talagang pakiramdaman din natin yun mga kaibigan kasi talaga katulad ng itong mga sukat sa paa mga kaibigan. Ang sukat sa paa dati mga kaibigan, may mga pangsukat talaga silang dala mga kaibigan. May kaibigan ako dyan sa Hamis dati. May dala talaga silang kawayan mga kaibigan na ano, pag bumili sila doon sa Iloilo, talagang sukati nila. Pero sa akin mga kaibigan, hindi na po. Tingnan ko lang yung ano nila mga kaibigan, yung dito nila, yung shank nila.
tingnan mo lang kung umabot ng 3 yan, okay na yan. Kasi ang ano lang naman natin ay medyo mahaba yung tayo nila dito. Pero yung sukat mga kaibigan, at tingnan mo yung sa tayo nila, lalo na pag naka-cord sila, tingnan mo. Pag medyo balansyado isang manok sa isang tingin mo lang, yun na yun. Sa akin mga kaibigan, hindi ko na yun sinukat pa na ano, hindi yun. Pagtingin ko na ang shank dito ay umabot talaga ng 3 mga kaibigan. Ang sukat mo dyan ay dito po, dito sa ano, sa na kalingingan, saka dito sa may buko nilang kaibigan. Yun ang sukatin mo pag umabot ng 3 yan mga kaibigan. Pasok yan mga kaibigan sa ano po, standard na taas ng isang ano po, isang paa mga kaibigan. Okay na ako dyan kaibigan na umabot ng 3. Ayoko na nga lumagpas pa dyan kaibigan eh. Pag 3 na dito, nako, okay na yun. Kasi naman ang manok pag gusto mo talagang ano, balansyado, tingnan mo lang mga kaibigan yung naka-cord siya. Doon mo tingnan, doon mo malaman na ang isang manok ay balansyado po. Sa tayo niya, sa buntot niya, kung gawin mo pambudgak man, ayun talaga. Ay tayo naman mga gilid buwis mga kaibigan. Makabili ka sa Iloilo or sa mga ano, kahit 2 week roses yan. Pili na gawing budgak yan mga kaibigan. Saka tingnan mo lang yan na naka-cord siya kung anong formado niya, anong formahan. Anong forma po na ano na pwede na ito. Alam na natin formahan mga kaibigan pag ginawa natin budgak. Yung 45 ang buntot, yung medyo malapad talaga yung dibdib, yun talaga. Yung mga tinatawag lang hibibon mga kaibigan, hibibon yung medyo malaki dito. Saka maanuhan mo yan sa hipo mga kaibigan na talagang ano po, matibay ang manok. At saka yung ang pinaka-importante po, umabot ng 3 po mga kaibigan, 3 inches po yung ano niya, sukat dito. At saka mahahaba yung shank mga kaibigan. Pero ngayon naman talaga mga kaibigan, pag bumibili ka ng mga medyo may bloodline, talagang mahaba talaga yung ano, yung tayo nila dito. Hindi pwedeng hindi mahaba po. Nakita ko sa lahat ng manok ko dito mga kaibigan, talagang mahaba yung tayo nila. Siguro dati mayroong mga ganyan na medyo maiksi yung dito. Parang limon mga kaibigan, parang mahaba yung shank nila. Maiksi yung dito, kaya medyo ano sila tingnan po, medyo bantot sila tingnan mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating mano. Yun lang ating may share about sa ano mga kaibigan, about sa pagpungos ng isang manok po. Ay ano lang po yan mga kaibigan, napaka basic lang yan. At saka yan po ay isang napaka-importanting bagay din na malalaman natin kung anong buwan. Kasi pag pinungusan mo yan na medyo kulang pa sa laki yung katawan, kawawa naman yung manok po. Ayun lang mga kaibigan. Ako nagpapasalamat sa ating mga subscriber, sa ating mga tagapanood, taga-subaybay. Maraming salamat sa inyong lahat po. Parapol natin mga kaibigan, siguro pagkatapos na ng ano po, early bird, parapol natin siguro dyan ay golden boy kasi medyo marami-rami po. At talaga makasigurado tayo na may matira dyan mga kaibigan na pwede namang mapakinabangan po. Yun lang mga kaibigan, good morning sa ating lahat po.